So ito na mga farmer, yung ating naibabad kanina na mga fields, no? So ito po yung nakita ng isa sa mga subscriber natin. So yung mga farmer, good morning po sa inyo. Yan, so kape po tayo. Time check tayo ngayon, alas 6 ng umaga. At kakatapos po natin na magbabad ng mga binhi natin na gagawing binhi rin sa ating palayan. So busy na po ngayon yung mga tao dito kasi nga panahon naman ng pagtatanim ng palay. So kanina ay nagbabad tayo ng ating ginagawang pangbinhi. So bukas ng hapon natin yun iaahon. So isang gabi lang po sa tubig, tapos dalawang gabi dito sa taas. So yun yung ating gagawin bukas. At kakatapos natin mag-deliver ng mga saging natin. So napakaraming saging. So almost 25 kilos yung ating na-deliver kanina. So napagbili na rin tayo ng mga pangailangan natin sa bahay. So araw-araw yan mga farmer. Yan po yung aming ginagawa dito bilang pagkakitaan na rin. So ngayon din mga farmers, sa video ito ay ating sasagutin yung isa sa mga tanungan ng ating viewers na kung bakit daw sobrang basa or matubig yung ating pinapakain sa ating mga alagang baboy, kung ilang kilo nga ba yung ating binibigay sa kanila, kung bakit ganun yung ating feeding program sa kanila. So yan po yung ating sasagutin ngayon sa video ito. So mga bago nga pala dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at syempre pakasama na rin notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa natin mga videos, mga tips, tutorials, mga farm ideas kung saan pwede natin pagkakitaan. Let's go! So yung mga farmer, meron nag-aararo doon. So halos lang lahat ng palayan dito ay naararo na po. At baka susunod na 4 na araw ay magsisimula na rin kami dito na magtanim ng aming palay sa palayan. So dito mga farmer, yan yung isa sa mga taniman namin dito. Tinawag po tayo sa aming pinapagawang bahay. So hindi po napagsimulan yung pag-flooring tsaka finishing. Pero yun, kapag ka naging okay na, di na tayo naging busy, so baka magsimula na tayo. So yun, tara, pakain tayo natin mga alagang baboy. So ito na mga farmer, no? Gutom na gutom yung ating mga baboy. So kanina pa sila nag-iintay sa atin. At yung unang gagawin niya natin ngayon ay paliguan muna sila. Yan, so nakaready na po yung ating tubig dito. Pero bago ako nagsisimula na magpapaligo sila ay nagbababad muna ako ng feeds na ating gagawin pakain sa kanila. So dito meron akong 2 kilo na feeds. So grower feeds po ito mga farmer. At binababad ko muna ito sa tubig. So approximately mga nasa 6 na litro yung ating lalagay na tubig para lulusakin lang natin yung feeds na ito para mag-incorporate siya sa tubig at para maghalo siya ng maigi. Ayan, so pagkatapos ating paliguan yung ating mga baboy, saka na natin sila pakakainin. So saktong-sakto, gusto na po ito yung ating mga feeds. At syempre, naglalagay din tayo ng ating King's Vita Plus sa kanilang pakain. So mas maganda ito mga farmer para talagang mahanap talaga ito ating feed supplement sa kanilang pakain. So sa pagpapaligo naman ng ating mga baboy, so kailangan huwag tayong magpaligo sa kanila na malamig yung panahon. So antayin natin mga nasa alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Yun yung pinaka-akma na oras ng pagpapaligo sa kanila. Kasi nga kapag sobrang lamig ay baka magkasakit yung ating mga baboy. Pati na rin sa ating mga inahin. So ganyan din yung ginagawa natin. So antayin natin na uminit yung panahon at bago tayo magpaligo. Yan o. So iniuna ko muna yung pagpapaligo sa kanila kasi kapag inuna natin yung pagpapakain ay sa na-experience ko kasi bali sa naobserbahan ko ay panay yung dumi nila kapag inuna natin yung pagpapakain at bago natin sila paliguan. So yun po yung ating obserbasyon sa kanila. Kaya inuuna ko po yung papaligo bago sila ipakainin. Ayan. So yung edad nila ngayon mga farmer ay nasa 2 months no, simula nung walay natin sa kanilang nanay. At yun, siguro mga nasa 45 to 50 kilos no, yung bawat isa nito, yung sa ating mga squattiners. So ito po yung anak ni Black Mama na naiwan sa atin kasi nga yung iba ay naibenta na natin.
Kasi nga daming naghahanap ngayon ng pangalaga ng mga biik dahil sa sobrang taas na yung presyo ngayon ng live weight dito sa aming lugar, dito sa probinsya ng Aklan. So 4 na lang yung natitira sa ating mga farmer kasi nga nung isang araw ay naibenta natin yung isa. So paki-check na lang mga farmers sa last video natin kasi nga nag-update po ako sa inyo kung magkano na yung live weight dito sa amin. Ayan. So tapusin na muna natin ito tsaka bago natin sila pakakainin. So ito na mga farmer yung ating naibabad kanina na mga feeds, no. So nasa 2 kilo kasi nga yung every pakain natin ay 2 kilo. So 4 na beses ako magpakain dito sa ating mga alaga. So basically nasa 8 kilo yung kinakain ng 4 na mga fatteners natin. So kung makita po natin ay luso-luso na po yung ating naibabad dito, no. So ito po yung nakita ng isa sa mga subscriber natin, mga viewers, bakit daw sobrang matubig yung ating pinapakain. So kung magpansin natin, yan. So di naman siya talagang sobrang matubig. Kaya lang ay yun, nag-incorporate kasi yung ating feeds dito sa tubig na ating binabad sa ating feeds. Yan. So tara mga farmer, pakainin sila at explain sa inyo kung ano yung proseso ng ginagawa natin na ito. So sa mga nagtatanong pala kung saan mabibili yung ating King's Bite Lapas, so Shopee o Lazada, online o di kaya sa pinakamalapit na agri-vet supply sa inyong mga lugar. Yan, so napakaganda itong gamitin mga farmers sa ating mga alaga. So merong dalawang proseso ng pagpapakain ng ating mga alagang baboy. Ito po yung dry feeding at wet feeding yung ginawa natin. So basically yung dry feeding ay yung pagpapakain natin ng tuyo na pakain sa ating mga alagang baboy. So nilalagay lang natin yung tubig nila dun sa kanilang pig drinker, no, or automatic pig drinker. So sa case natin dito sa aming kulungan ay wala po tayo dito naka-install na pig drinker, no? Kaya yung ginagawa natin dito ay wet feeding or fermented feeding. So yun po yung ating proseso dito. So same nang ginagawa natin sa ating mga fatteners, ganoon din po yung ginagawa natin sa ating mga alagang inahin. So wet feeding din po. So ang kagandahan kasi sa wet feeding ay mabilis nilang maubos, no, yung kanilang pakain. At the same time ay andun agad yung tubig sa kanilang mga feeds na kahalo, at hindi na natin kailangan na magbigay sa kanila ng tubig na pampainom sa kanila kasi nga ando na agad sa feeds na ating pinapakain sa kanila. So basically yung lasa ng feeds ay ando na rin sa tubig na ating nilalagay. So ganun po yung proseso kung papakain ko sa aming mga alagang baboy. So sa dami naman na pakain, so sa mga nagtatanong ay meron akong ginawang video kung paano natin malalaman, no, or yung feeding guide ng gagawin natin ng mga palaking baboy. So pakicheck na lang mga farmers. So ito po yung kanyang ating thumbnail dyan. So pakicheck na lang po kasi nga na-discuss natin yung bawat stage ng ating baboy, kung magkano yung papakain at sila or ilang kilo bawat stage nila. So pakicheck na lang po. At doon naman sa paghalo ng tubig kapag fermented feeding or wet feeding yung ating ginagawa, so basically sa 1 kilo ng feeds, haluan natin yan ng 3 litrong tubig. So yun po yung pinaka-standard. Pero nakadepende pa rin po yan mga farmers sa ating mga baboy kung gaano karaming tubig yung kanilang maubos. So kapag hindi pa sila sanay, so unti-unti na muna natin yung tubig. So basically 1 kilo ng feeds ay gagawin na muna natin or haluan natin ng 1 litrong tubig hanggang 2 litro hanggang sa masanay po sila. So kapag nasanay na sila,
So kahit sumobra na po tayo dyan sa 3 litrong tubig, obserbahan natin kung maubos nila at yun yung ating susundin. So ayun mga farmer, tapos nang kumain yung ating mga alagang baboy dito. Kung nakita natin, ubos na yung ating bibigay sa kanila na pagkain. So mamayang alas 10 ng umaga ay magpapakain ulit tayo ng 2 kilo ulit. And then alas 2 at alas 6 ng hapon. So ganoon po yung ating proseso dito ng pagpapakain. So magbibigay lang ako sa inyo ng konting tip kung paano natin malaman kung wet feeding nga ba or dry feeding yung ating bibigay sa ating mga alaga. So kapag yung ating mga alaga, mga farmer ng mga baboy ay lumagpas na po ng 5 piraso pataas, so gagamitin natin dyan ay yung dry feeding. So ang dry feeding kasi ay hindi nila madaling maubos yan. So kapag wet feeding yung ating ginamit, kapag maramihan yung ating mga alaga, ay kawawa yung mga mahihinang kumain. So maubos agad yan ng mga matatakaw. So yung ginagawa natin dyan ay tuyo lamang or mismong feeds lamang yung ating bibigay sa kanila para sa ganun ay magiging patas yung kanilang kain, kasi nga hindi nila madaling maubos. So kapag 5 piraso pababa naman yung ating mga baboy or konti lang yung ating mga alaga, so nire-recommend po dyan yung wet feeding, kasi nga kahit pa paano hindi sila mag-aagawan at magiging patas pa rin yung kanilang kain. So dito sa ating mga alaga, 4 na piraso at yung mga inahin natin ay tag-isa-isa lang din sa kanilang kulungan. So basically yung ginagawa natin dito ay wet feeding or fermented feeding na may halong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So yung mga farmer, dahil parang gutom pa rin yung ating mga alagang baboy dito, yan, so syempre Madrid de Agua pang merienda nila. Yan. So napakarami na nating tanim dito na Madrid de Agua, kaya want to sawa sila sa pagpapakain natin ng Madrid de Agua, no? Yan, no? Ito po yung ating panghimagas dito at sekreto kung bakit tayo nakakatipid sa kanilang pagkain. Yun. So sa mga gustong umorder pala ng ating Madrid de Agua cuttings, so message lang po ako sa ating Facebook page ng Manguma TV para ma-process po natin yung inyong orders. So mura-mura lang po, nasa 10 pesos per cuttings or kapag ka subscriber natin or followers. So magbibigay po ako sa inyo ng discount para na sa ganun ay makapag-avail po kayo at makapagtanim at makapagparami na rin ng Madrid de Agua para makatipid tayo sa pagkain ng ating mga alaga. Pwede sa baboy, manok, baka, kambing at kung ano pang mga pagkain ng mga dahon. Okay, so yun naman mga farmers, sana po ay nasagot natin yung katanungan ng isa nating viewers na kung bakit daw sobrang basa at matubig yung ating pinapakain sa ating mga alaga. Pero syempre nakadepende pa rin po yan kung ano yung nakasanayan natin na way ng ating pagpapakain sa ating mga alaga. So for example, effective naman yung dry feeding sa inyo, so yun na po yung ating susundin. So huwag na po nating baguhin, kasi nga yung sa mga alaga namin dito ay simula big pa lang sila, simula nung naiwalay natin ay talagang wet feeding na po yung ating ginagawang pagkain sa kanila, kaya hanggang ngayon yun pa rin yung ating sinusunod. Sa mga dagdag na mga katanungan, so pwede nyo bisitahin yung ating YouTube channel. So marami na tayong nagawang mga videos patungkol sa pag-alaga ng baboy, mga inahin, mga biik at mga fatteners. So pakicheck na lang mga farmer, at kung meron man kayong clarification, so pwede kayong mag-comment sa ating comment section. Subukan natin na sagutin or gawa ng video, yun yung mga katanungan. So ay mga farmer, bago tayo magtapos ay shoutout muna tayo sa ating mga sulit na subscribers, no, na laging nakaabang at tumatangilig sa ating mga videos. Ayan, so shoutout tayo kay Sir Christopher Duazon, Mama Delia Lopez, Sir Rodrigo Esplana, Sir Marvin Girarcas watching from Israel. Kanin po kay Ma'am Mining Bebay, kay Miss Biang Biang, Ariel Tabag, kay Ma'am Hilda Teves, Ma'am Michelle Gam Samson, Sir Jonald Balate, kay Sir Marnel Galit, kay Ma'am Milanie Gusi, sa Aman family ng Maoban, Quezon, shoutout po sa inyo, kay Sir Macdo Allen, Ariel Duran ng Antique, at kay Ma'am Anita Clarito ng Bohol. Pasubscribe din ng mga farmer at pagbisita sa mga YouTube channel na Burikdok Lifestyle, Onag Backyard Farm, Probinsyanang Magbababoy, Agriban Adventures, Madiskarting si Turing, Rolls Farm Life, at kay Ma'am Lynn Promdi. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gusto mo pa shoutout, comment lang po kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin para at mga videos, mga tips, tutorials, mga farming ideas, ako sana pwede yung pagkaitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!